Chapter 20, Ophthalmic Surgeon in Hong Kong, in 1891 to 1892. Matapos may lathala ang filibusterismo, umalis sa Rizal sa Europa at lumipat sa Hong Kong, kung saan siya ay ninirahan mula Nobyembre 1891 hanggang Hunyo 1892. Umalis siya sa Europa dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa politika ni Marcelo H. del Pilar at iba pang Pilipino. Bukod dito, gusto rin niyang mapalapit sa Pilipinas at sa kanyang pamilya. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya kay del Pilar na iiwas na siya sa mga usaping pampolitika sa Espanya para hindi magkawatak-watak ang mga Pilipino. Kahit may hindi sila pagkakaintindihan, ipinakita ni Rizal ang kanyang paggalang kay del Pilar. Farewell to Europe. Noong October 3, 1891, 2 linggo matapos mailathala ang kanilang nobelang El Filibusterismo, umalis si Jose Rizal mula sa Git at nagtungo sa Paris. Doon nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan tulad ni Juan Luna, Pedro Tavira at Dr. Felipe Ventura. Mula Paris, nagtuloy siya sa Marseilles at noong October 18 ay sumakay siya sa barkong Melbourne, patungong Hong Kong. Bit-bit niya noon ang isang sulat na rekomendasyon mula kay Juan Luna para kay Manuel Camus na nasa Singapore. Pati na rin ang 600 na copy ng kanyang nobela na El Filibusterismo. Ayon mismo kay Rizal, naging napakaganda ang kanyang biyahe. Sa kanyang liham kay Ferdinand Blumentritt noong October 22, 1891, ikinuwento niya ang maganda ang panahon, maaliwalas ang kalangitan, kalmado ang dagat at sariwa ang hangin. Para bang nasa langit siya habang naglalakbay. Rizal and the German Ladies. Habang sakay ang barkong Melbourne papuntang Hong Kong, si Rizal lang ang nag-iisang Asyano. Sa unang klase ng barko na may higit 80 pasahero, karamihan ay mga taga-Europe. Gaya ng dati, humanga sa kanya ang mga pasahero dahil sa kanyang galing sa iba't ibang wika at talento sa pagguhit. Nakaibigan niya ang ilang mensyoherong patungong China tulad ng mga Italianong Francescano, isang Francis na Hisweta at ang obispong si Valentiri. Madalas din siyang pakitaang naglalaro ng chess kasama ang isang paring trilese na si Father Fox na inilarawan niyang mabiit at walang kayabangan. Kabaliktaran ni Father Damaso sa kanyang nobela. Isang insidente ang nangyari habang sila ay kumakain. Si Rizal ay mag-isang nakaupo samantalang may grupong mga babaeng aliman na masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanya sa wikang aliman. Alam niya hindi niya naiintindihan nang bumukas bigla ang pinto dahil sa hangin. Walang sino man ang tumayo upang isara ito. Isa sa mga babae ang nagsabing kung tunay na Ginoo ang lalaking ito, sa harap natin isasara niya ang pinto. Tahimik na tumayo si Rizal, isinara ang pinto at muling umupo. Pagkatapos dito, nagsalita siya sa kanilang mga perpektong alima. Nahiyang labis ang mga babae at mula noon, hinangaan at ginalang nila siya bilang isang matalino at kagalang-galang na lalaki. Sa kabila ng kanyang pagiging kayamanggi o hindi Europo. Arrived in Hong Kong. Dumating si Jose Rizal sa Hong Kong noong November 20, 1891. Maiinit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga Pilipinong naninirahan doon, lalo na ng mga matalik niyang kaibigan na si Jose Mabasa. Tumira siya sa isang bahay sa
number 5 Del Aguilar Street, sa number 2 Red Narrow sa Terrace, kung saan nagtayo rin siya ng sarili niyang clinic bilang doktor. Noong December 1, sumulat siya sa kanyang mga magulang upang humingi ng pahintulot na makabalik sa Pilipinas. Sa araw ding iyon, nakatanggap siya ng liham mula sa bayaw niyang si Manuel T. Hidalgo. Ibanalita ito ang isang kalungkot-lungkot na pangyayari. Sa pilitang ipinapatapon mula Calamba ang 25 katao bilang ang ama ni Rizal na si Don Francisco at ang kanyang mga kapatid na sila Neneng, Sisa, Lucia at Pasiano, pati na rin ang iba pang kaanak. Sinabi rin ni Higaldo na nagsusulat siya ng liham sa Reyna Regente ng Espanya upang ipaliwanag ang pang-aapi sa Calamba at humingi ng katarungan. Ayon pa sa kanya, kung hindi pakikinggan ng Reyna ang Espanya, magsusulat sila kay Reyna Victoria ng Inglaterra upang humingi ng tulong para sa karapatang pantao. Dahil sa balitang ito, labis na nalungkot si Rizal. Kahit na malapit lamang siya sa Maynila mula sa Hong Kong, pakiramdam niya ay wala siyang magawa upang matulungan ang kanyang pamilya sa gitna ng pang-aapi at pangdurusa. Family reunion in Hong Kong. Bago sumapit ang Pasko ng 1891, labis ang naging kasiyahan ni Rizal nang dumating sa Hong Kong ang kanyang ama. Ilang kapatid at bayaw na si Silvestre Ubaldo. Ilang sandali pa dumating din ang kanyang ina at mga kapatid na sila Lucia, Josefa at Trinidad. Ang kanyang ina na noon ay 65 taong gulang at halos bulog na ay dumating sa matinding hirap dahil sa pamamalupit ng mga kasila noong 1890. Inaresto siya ng walang sapat na dahilan dahil sa hindi niya ginagamit ang apelyidong Realonda. Pinilit pa siyang maglakad ng malayo mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna, kahit na siya ay matanda at halos hindi na makakita. At kabutihang palad, naawa sa kanya ang mga gobernador ng Laguna at agad siyang pinalaya. Ang Pasko ng 1891 ay naging isa sa mga pinakamasayang Pasko para kay Rizal dahil buo at magkakasama ang kanilang pamilya malayo sa panganib at pag-uusig sa Pilipinas. Noong Enero 31, 1892, sumulat si Rizal sa kanyang kaibigang si Blumentritt. Sinabi niya na masaya sila sa Hong Kong kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Namumuhay ng tahimik at ligtas mula sa pang-aabuso. Pinuri rin niya ang pamahalaang Ingles na nagbigay sa kanila ng kalayaan at kapayapaan. Ophthalmic surgeon in Hong Kong. Upang masuportahan ang kanyang sarili at pamilya habang nasa Hong Kong, nagsimula si Dr. Rizal na mag-practice ng medisina, lalo na sa espesyalidad niyang ophthalmology o paggamot sa mga sakit sa mata. Tinulungan siya ng isang Portuguese na doktor na si Dr. Lorenzo P. Marquez na naging kaibigan at tagahanga niya. Dahil sa tulong nito, marami ang naipadalang pasyente kay Rizal. Kalaunan naging kilala at matagumpay si Rizal bilang isang doktor sa kolonyal ng mga Breton. Iba-iba ang lahi ng kanyang mga pasyente. May mga Breton, Incheck, Portuguese at Amerikano. Isa sa mga pinakamatagumpay niyang operasyon ay ang pag-opera sa kaliwang mata ng kanyang ina, na muling nakabasa at nakasulat matapos ang paggaling. Hindi lang siya tumutok sa paggamot sa mata. Sa kanyang liham kay Ferdinand Blumentritt noong Enero 31, 1892, nabanggit niya na maraming ang nagkakasakit ng trangkaso dahil may epidemya. At siya rin ang nag-alaga sa mga nagkasakit sa kanilang bahay, kabilang ang ina, bayaw at isa niyang kapatid. May mga kaibigan din siyang sumusuporta sa kanya mula Europa.
si G. Bosted, ama ni Nellie, ay sumulat at pinuri siya bilang mahusay na doktor. Si Dr. Ariston Bautista Lin mula sa Paris ay nagpadala ng pagbati at mga aklat medikal. Si Don Antonio Verdal de Dios ay nag-alok na tumulong sa pagbili ng mga gamit at aklat para sa medisina. Ayon kay Dr. Jimeno de Ocampo, isang kilalang Filipino eye surgeon, si Rizal ay taglay na lahat ng katangian ng isang mahusay na siruhano sa mata. Matalino, may magaan na kamay, may artistic na talento, matapang, kalmado, may malalim na kaalaman sa medisina at mahusay ang naging pagsasanay niya sa ilalim ng mga esperto sa larangan ng ophthalmology. Borneo Colonization Project. Bilang tugon sa paghihirap ng mga taga-Kalamba, binalak ni Jose Rizal na magtatag ng kolonyal ng mga Pilipino sa Hilagang Borneo na tatawaging Bagong Kalamba. Layunin nito bigyan ng bagong tahanan at kabuhayan ng mga walang lupang Pilipino. Noong Marso 1892, pumunta siya sa Sandakan at matagumpay niya nakuha ang suporta ng British North Borneo Company na nag-alok ng 100,000 hektarya ng lupa ng libre sa loob ng 999 na taon. Habang maraming kaibigan niya ang sumuporta kabilang si Lopez Jaina, ang bayaw naman niyang si Manuel Hidalgo ay tumutor. Iginiit na mas mahalagang ayusin ang sariling bayan kaysa lumikas sa iba. Nang mapalipat si Gobernador Railer ni Eulogio Despujol, umasa si Rizal ng positibong tugon, ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, tinanggihan ni Despujol ang plano at sinabing kulang ang Pilipinas sa manggagawa at hindi makabayan ang lumikas sa ibang lupain dahil dito. Hindi natuloy ang proyektong Bagong Kalamba. Writing in Hong Kong. Habang abala si Jose Rizal sa kanyang trabaho bilang doktor at sa plano ng pagtatayo ng kolonyal sa Borneo, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsusulat noong siya'y nasa Hong Kong. Isinalin niya sa Tagalog ang The Rights of Man mula sa Rebolusyong Pransis at pinamagatang ang mga karapatan ng tao. Isinalin niya sa Tagalog ang The Rights of Man mula sa Rebolusyong Pransis at pinamagatang ang mga karapatan ng tao. Sumulat din siya ng La Nocio Española o ang ibig sabihin ay para sa bansang Espanya, nananawagan sa pamahalaang Espanyol na itama ang mga maling ginawa ng mga magsasaka ng Kalamba. Noong December 1891, gumawa rin siya ng sanaysay sa mga kababayan kung saan ipinapatiwanag niya ang mga problemang agraryo sa Kalamba. Naging aktibo rin si Rizal sa pagsusulat para sa isang pahayagang Ingles sa Hong Kong na tinatawag na The Hong Kong Telegraph, kung saan naging kaibigan niya ang editor na si G. Fraser Smith na ipapasok sa Pilipinas ang pahayagan at nababasa ng mga kababayan, kaya lang kalaunan ay pinagbawal ito ng mga Kastilang taga-suri. Noong Marso 2, 1892, sumulat siya ng Una Vesta a la Victoria Gaol, isang pagbisita sa bilangguan na Victoria.
kung saan ikinukumpara niya ang kalupitan ng mga bilangguan sa Pilipinas sa makataong sistema ng mga kabilangguan sa ilalim ng pamahalaang English. Upang maipaliwanag ang kanyang plano sa Borneo, sumulat din siya ng 2 artikulo, isa sa wikang Pranses na colonization do British North Borneo par des Families des El Filipinas at isa pang Espanyol na pinamagatang Proyecto de Colonization del British North Borneo por los Filipinos. Noong Hunyo 1892, gumawa siya ng isa pang mahalagang aklat, La Mano Roja, ang pulang kamay, na naglalantad ng mga kahina-hinalang sunog na madalas mangyari sa Maynila. Ang pinakapayak ngunit pinakaimportanteng gawa ni Rizal sa panahong ito ay ang pagsulat ng Constitution ng La Liga Filipina, isang samahan ng mga makabayang Pilipino na may layuning magtulungan sa mga gawaing sibiko at pangkaunlaran. Ipinalimbag ito sa Hong Kong noong 1892 pero sa mga kopya ay sinasadyang ilagay na galing ito sa London Printing Press para malito ang mga otoridad sa Espanya. Bagamat si Jose Mabasa ang nagbigay ng orihinal na ideya, si Rizal ay nagsulat ng konstitusyon at nagtatag ng liga. Ipinadala niya ang mga kopya kay Domingo Franco sa Maynila. Decision to return to Manila. Noong Mayo 1892, nagpasya si Jose Rizal na bumalik sa Maynila mula sa Hong Kong. May 3 pangunahing dahilan sa kanyang pagbabalik. Una, makapagkita kay Gobernador General Eulogio Despujol upang personal na ipaliwanag at isulong ang kanyang proyekto ng kolonyal para sa mga Pilipino sa Borneo. Pangalawa, itatag ng opisyal ang La Liga Filipina, isang samahan na mag-uugnay sa mga makabayang Pilipino para sa mga layuning sibiko at pamlipunan. Pangatlo is pabulaanan ng mga akusasyon ni Eduardo Delete na lumabas sa pahayagang La Solidaridad noong Abril 15, 1892. Inakusahan si Rizal na duwag, makasarili at umiiwas sa tungkulin sa bayan habang paninirang ligtas sa Hong Kong. Mariing itinanggi ni Rizal ang mga paratang at nadismaya siya sa editor ng La Solidaridad na si Marcelo H. del Pilar. Dahil pinayagan nito maitlathala ang artikulo ayon kay Rizal, mas makasasama sa layunin ng Pilipinas ang ganitong bangayan kaysa sa anumang personal na issue. Gayunman, inamin niya ang artikulo ay nagsilbing paggising sa kanya at muling nagbigay ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanilang laban para sa bayan. Sa liham niya kay Manuel Ponce noong Mayo 23, 1892, ay sinabi niyang malungkot siya sa ginawa ni Del Pilar dahil maaaring nagdulot ito ng impresyon na may alitan sa loob ng kilusan. Bagamat natanggap niya ang mga puna, naniniwala siyang dapat ito ay ginagawa sa pribado, hindi sa publiko, lalo na't pare-pareho silang may layuning itaguyod ang kapakanan ng Pilipinas. Last Hong Kong Letters. Bago mabalik sa Pilipinas noong 1892, mariing tinutulan ng pamilya at kaibigan ni Jose Rizal ang kanilang desisyon dahil sa takot na siya ipapatay.
Ang kapatid niyang si Trinidad ay nagbabala pa. Dito ay papatayin kanila, ngunit hindi ito naging hadlang kay Rizal. Tinanggap niya ang posibilidad ng kamatayan at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Noong Hunyo 19 sa kanyang ika-31 kaarawan, sumulat siya ng 2 liham na pinatago niya kay Dr. Lorenzo Marquez upang buksan lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Itinuturing ang mga ito bilang mga politikal na testamento. Unang liham niya para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Rizal ang kanyang mga desisyon ay bunga ng tungkulin at paninindigan. Wala siyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa, kahit pa ito ay naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Naniniwala siya ay dapat hadlang mamatay ang isang tao para sa kanyang prinsipyo, at umaasa siyang ang kanyang kamatayan ay maghahatid ng kapayapaan at katarungan para sa mga mahal niya sa buhay. Ang ikalawang liham para sa mga Pilipino naman. Ipinaabot niya ang kanyang malalim na damdamin sa mga pagdurusang dinaranas ng kanyang pamilya at kababayan. Hindi niya matitiis na sila'y apihin dahil lamang sa ugnayan sa kanya. Handa siyang isakripisyo ang sarili upang sila'y mapayapa sa hindi makatarungang pag-uusig. Naniniwala siya na bagamat isa siyang mahalagang anak ng kanyang mga magulang, may iba pang maaring pumalit sa kanyang mga gawain para sa bayan. Gusto niyang maging halimbawa sa kabataan na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangailangan ng sakripisyo, pati buhay. Noong Hunyo 21, 1892, sumulat si Rizal ng pangatlong liham para kay Gobernador Despujol naman, na nagpaalam sa kanya pagbabalik sa Maynila. Sa araw ding iyon, umalis siya at ang kapatid niyang si Lucia mula sa Hong Kong patungong Manila. Dala ang isang safe conduct o passport na inisyu ng konsulado ng Espanya. Buong tapang at kababa ang loob, iniharap ni Rizal ang sarili sa pamahalaan ng Espanya. Dala ang matibay na paninindigan, pagmamahal sa bayan at kahandaang ialay ang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Rizal falls into Spanish trap. Pagkalabas ni Jose Rizal mula sa Hong Kong, agad nagpadala ang konsulado ng Espanya na cablegrama kay Gobernador Despujol na nagsabing si Rizal ay nasa patibong. Ibig sabihin, papasok sa isang bitag. Pinapaalam dito na si Rizal ay papunta sa Manila gamit ang isang peking gramantiya ng kaligtasan mula sa mamalaang Kastila. Sa araw ding iyon, Hunyo 21, 1892, isang liham na kaso ang isinampa sa Manila laban kay Rizal at kanyang mga taga-suporta. Inakusahan sila ng mga gawaing laban sa relihiyon at laban sa bayan, partikular ng anting-relihiyoso at anti-partikularong agitasyon. Bilang tugon, inutusan ni Gobernador Despujol ang kanyang sekretaryo na si Luis de la Torre na alamin kung totoo nga bang naturalisado si Rizal bilang mamamayang Aliman, upang malaman kung siya ay sakop ng proteksyon ng isang makapangyarihang bansa. Kung ganoon nga, marapat lang na kumilos ang gobyerno laban sa kanya. Samantala, si Rizal at ang kanyang kapatid na si Lucia ay tahimik na tumatawid sa dagat ng China, walang alam sa mga lihim na hakbang ng pamahalaang Kastila laban sa kanila. So, ayun ang aking report tungkol sa Chapter 20 Ophthalmology Surgeon in Hong Kong. Maraming salamat sa pakikinig.